has the concept of atmospheric pressure. So yung kanyang instrument na ito is a concept of ng atmospheric pressure, which is yung weight of the atmospheric pressure dun sa loob ng barometer is tinutulak yung mercury, which is yung liquid metal sa loob ng barometer na nakaka-create ng bakanting space o yung tinatawag niyang torricellium vacuum. So because of him, nasukat niya yung weight nung mercury, which is around 716 mm, and to honor him, pinangalan sa kanya yung unit measurement ng atmospheric pressure, which is yung torr. And after several years, noong 1661, Otto von Guericke nag-invent naman siya ng manometer. This manometer is an early measuring device na minimeasure yung gas and liquid pressure. On his invention, ito ay isang U-shaped tube na ang basis ng pagsukat ng pressure nito is kung gaano tataas yung mercury or yung liquid inside dito sa barometer, na if pumasok yung pressure dun sa inlet, if mataas yung pressure na na-receive niya, aangat siya dun sa kabilang dun sa other side ng tube, which is nagdetermine na mataas yung pressure. But if mababa yung na-receive na pressure nung manometer, mababa lang yung or minimal lang yung pag-angat niya dito sa other side ng tube, or yung tinatawag niya na hydrostatic balance. On the 18th to 19th century, which is the Industrial Revolution advances, Eugene Bourdon on 1849 invents the Bourdon tube gauge, which is one of the most widely used pressure gauges in the history. After that year, on 1850s, pressure gauge became essential for steam engines and industrial application. So yung brief history lang sa pag-invent ni Eugene Bourdon sa kanyang steam engine is, during the fabrication of his steam engine, nagkaroon ng problem do sa kanyang elliptical cross-section do sa steam engine na nagko-condense do sa kanyang ginagawa. So yung solution niya na ginawa niya is sinira niya yung other side ng tube para ma-equal yung pressure on the other side of the elliptical cross-section. And because of that, nag-regain or nag-unwind yung cross-section nung kanyang steam engine. So gumana na uli siya. And because of that scenario, gumawa siya ng several experiment and several testing para create niya talaga yung Bourdon tube sa isang steam engine na gumagana based sa sa deflection ng curve ng elliptical cross section. So yun yung kanyang history sa pag-create ng steam engine. Next one is the 20th century, which is the technological advancement. Dito na lumabas yung different types ng pressure gauge, which is noong 1930, the development of the diaphragm and capsule gauges for sensitive pressure measurement. This two type of pressure gauge is best or suitable for low pressure na pag-read ng mga low pressure. Sunod na invent na din yung introduction of the electronic pressure gauge sensor using strain gauges. This strain gauges sensor is a core siya yung core sensing element na nagtatransfer ng readings into a digital display. So, dako na tayo dito sa 21st century, which is 2000 to present. Digital pressure gauge with wireless and IoT connectivity revolutionized precision measurement. So, ayun lang yung brief history sa pressure gauge. May tanong po ba? So, ano yung ginagamit natin ngayon? Yung common po yung Bourdon tube gauge. Okay. Analog, digital. It depends. Ano yung unang panukat doon sa yung unang na-invent? Ano yung Barometer ni Evangelista Torricelli. Kasi yung doon sa pangalawa, yung Manometer. pressure na doon sa barometer, ano nga yun? Yun yung letter U, yung manometer. Manometer. Tapos dun sa barometer, sinusukat niya po yung atmospheric pressure nung isang measuring device din po siya na yung atmospheric. Pero bar, kaya barometer. Siguro dyan nakita yung mano-mano.
Man yung pagsulat. Manual. Para siguro siyang thermometer. Kasi mercury yung gamit. Kaya may bago na eh. Yung Watson. Oo. Mas mabili doon minsan. Bordon. So, Bordon yung ginagamit car. Ay, meron tayo dyan yung Bordon. Bourbon. Ha? Bourbon. Yung Bourbon? Bordon? Hindi, Bourbon yung nasa ano. Bakit walang mercury sa SM? Bourbon Sorry. shoe. Okay, next. Pero meron sa universe. So, what is pressure gauge? A pressure gauge is a measuring fluid pressure in a pipeline. It also, ina-alert niya yung mga operators sa industrial line sa mga critical or potential hazardous pressure fluctuation. Also, this pressure gauge don't require an external power source, meaning they are not susceptible to voltage fluctuation. It means hindi siya na kakaapekto sa pagbaba o biglaang pagtaas o pagbaba ng power system, and also sa power outage or yung biglaang brownout o blackout, except lang sa mga digital manufactured pressure gauge. And also, it measures gases and liquids in a various settings, including industrial, environments, and residential use. The primary function of this pressure gauge is to facilitate the monitoring and maintenance of the fluid pressure within the designated safe limits, and it is essential to mitigate potential hazards such as leak and explosion. So, yung primary function ng pressure gauge, siya yung nagdi-dictate kung gaano kataas o kababa na yung pressure sa isang pipeline. And also, nakaka-detect din siya ng mga leaks and explosion para mabigyan alert sa mga operators para hindi na magkaroon ng mga hazardous scenarios. Ano yung function nga ulit? Ano ba ito? To monitoring and maintenance of fluid Fraction. pressure within Primary function Siya yung nag-dictate ng ng pressure. Yung Siya yung, parang siya yung nagpapakita na tumataas ba o bumaba para maiwasan natin yung hazardous. Hazardous Really? na. Di ba? Alam mo, ako nakikinig, binabasa ko lang sa cellphone ko, lang sa cellphone, no? Yung dun sa function, pwede ba siya sa air, water, oil? Yes po. Pwede po sa air, water, and oil. Yung For example, ang i-measure ko is dumadaan sa may dalawang pipe. Yung isa dumadaan oil, yung isa air. magkaiba po ng line. Magkaiba ng line. Tapos magkaiba po medium. Magkaiba ng medium. Hiwalay na pressure gauge. Kung ang sukat niya is 10 PSI, dun sa kabila 10 PSI, pag pinagpalit ko ba yung pressure gauge, magpapalit din ba yung measurement niya? Pagka-pares po ng pressure gauge na gamit. Hindi po. Bakit? Kasi minomonitor lang po ng pressure gauge yung pressure na dumadaan sa kanya. So, if pagpalitin po, parang ganun din po yung tapos niya. So, pero ibig hindi sabihin, ginagamit sa air na ano. Pareho lang. Pareho lang. May dalawa tayong klase. Ginagamit sa air. Depende. Oo, sa air. Sa Pwedeng gumamit tayo Air sa fuel. dumadaan sa tubo. Same lang. Diba? Di ba pag air minsan magaganda? liquid filled pressure gauge. Tama. Mamaya pa yun. Oo. Pag mga Minsan kasi nagpa-fluctuate. So, ang ibig mo bang sabihin, Christian, hindi niya kina-classified yung dumadaan sa kanya. Ang Basta yung pakialam pressure lang lang. niya is the Yung pressure. pressure po. Okay. So, may negative pressure ba? Na ano. Negative pressure. Kung ano dumaan doon, di ba sabi natin 10 PSI? Paano pag naging negative? May negative pressure ba? Yes. Po. Kapag bumaba yung pressure na na-receive niya or may leak, negative ba tawag? For example, 10 PSI, may leak. So, ibig sabihin mababawasan yung pressure, magkakaroon. Pwede yun hanggang 0 pag may leak. Pero doon sa inside the pipe, may negative pressure.
considering walang leak. Di ba yung pressure, atmospheric kumare is 1 PS or 0 yung atmospheric. Paano pag beyond 0? Meron ba na? Masusukat ba niya dyan sa ano? For me lang po hindi. Why? Kasi yung capacity niya lang po, Is rigid. kunwari, ano po, yung pressure gauge is 0 to 100 PSI. So, kapag negative, hindi maririnig. Zero. Hanggang minimum. Lalagpak pa siya sa 0, tama? Pero Pangarap siya eh. Oh. in reality, meron bang negative na pressure? Merong negative pressure, pero sa pressure gauge po, parang hindi niya po maririd. Hindi niya. Mababa lang po siya sa 0 if may negative din sa pipeline niya. For example, ang question ko muna, may negative pressure ba? Yes or no? Aral po. For example, sa isang pipeline, talagang dumaan sa kanya is negative 10. Kung yan yung gagamitin mo, 0 lang yung measurement niya. Tama? So, ang question, Masusukat ba niya? meron bang pressure gauge na makakasukat ng negative pressure? Siguro meron po. Sa digital? Siguro meron. Tama? Tama yung sagot mo, meron. Ano Vacuum yun? gauge. Ayun, Siguro tama si vacuum Efraim, gauge tsaka na yun. si Margie sa vacuum. Galing na. Kasi pahigop yon. So, ibig sabihin, yung pressure, hinihigop niya. Paghigop-higop talaga. Nanenega. Ah, Higop, galing talaga. So, vacuum pressure, yung negative. Pag negative, from 0 to negative pressure, vacuum pressure gauge siya. Or negative pressure. Vacuum gauge. Vacuum May gauge. nag-inquire kasi. Meron ba kayong vacuum gauge? Okay, next question. Meron ba kayong negative pressure sensors? Sabi ni ChatGPT. Okay. So, let's proceed to the parts of the pressure gauge. First one is the case. Mamaya. Case. Protective outer shell often made of stainless steel, brass, or plastic that houses internal components. Protects them from environmental damage. Pressure gauge. So, ito yung pinaka-case nung ano. Ito yung mga pinggan. Makaiba So, each. Yung case is a protective outer shell daw na minsan ay stainless steel or yung sa plastic na kinocover nito yung internal sensing element ng pressure gauge from the environmental damage. Next one is the window or the lens. Sir Niels. If you can. Window or lens, a clear cover made of glass, tempered glass or plastic, polycarbonate, acrylic, that protects the dial and pointer. So ito yung pinaka-lens niya na kino-cover niya yung internal parts nito, yung dial face at yung pointer para hindi magalaw hindi siya magalaw. Sa plastic ay polycarbonate or acrylic, pwede din siyang tempered glass. Next one is the dial face. The visible surface featuring the calibrated scale, it often display dual scales such as PSI and bar. So dito sa dial face, makikita natin may dual design, which is meron siyang kilogram per cubic centimeter and PSI. So makikita natin dito yung measurement numbers, the scale marks, the maximum range, the accuracy class or the unit measurement. So do sa accuracy class, merong ibang type ng brand ng gauge na merong nakalagay dito sa baba or yung class 1.0 or 2.5. So siya yung nagde-determine kung gaano ka-precise or ka-credible yung pressure reading niya. Sa pagbaba nung accuracy class niya, mas precise yung reading niya at mas accurate. Kunwari, 0.6 yung accuracy class niya, mas accurate at precise yung reading. While kapag mataas naman yung accuracy class na nakalagay sa kanya,
Like 2.5, mas marami siyang, hindi naman marami, prone siya sa error pero okay lang siya for general monitoring. So, ibig mo ba sabihin, the more na mababa yung accuracy class, mas precise siya. Accurate po yung reading. Mas accurate Yes. siya. So, okay. So, mas mataas. Meron ba dyan na sa... Wala po. Pero dun sa brand po na Wika meron. Okay. Next one po is the pointer or the needle. A moving arm that indicates the current pressure value on the dial. So ito yung pointer. Next one is the blowout plug. A relief device on the top. A relief device on the back or top of the gauge that pop out to release pressure if the internal sensing element fails, preventing the lens from shattering towards the user. So makikita ito sa minsan dito sa back or dito sa top nitong pressure gauge na nagre-release siya ng nagpa-pop up out siya if yung pressure inside is mataas or may biglaang tawag doon pressure na hindi niya kayang i-accommodate. Next one is the Sobrang pressure. yes, over pressure. Next one is the socket or the connection. The threaded inlet that connects the gauge to the system. Common threaded types included the national pipe thread or tapered and the G parallel. Next one is the digital display, visual interface where the measured pressure value is shown numerically. So itong digital display is makikita lang sa mga digital manufactured pressure gauge. Next one is the liquid filled. In some models, the case is filled with glycerin or silicone oil to dampen vibration and stabilize the needle for easier reading. So itong mga glycerin or silicone oil nilalagay for sa mga air compressor, sa mga may to diminish the vibration or pulsation of the system. Nagalit, di ba? Oo, nagagalit. Kasi yun yung tanong ko kanina, kaya sabi Kaya niya sa akin, dinidiin niya o kayo. dinidiin niya, tapos nakatingin siya sa akin. Ano daw? So, Yun nawala. kasi yung tanong ko kanina. Na, Yun sa vibration, yun sa air. Pag sa air yung dumadaan, di ba? Kasi magaganon yun. Pag sa air. Kaya Okay. sabi niya sa akin, habang Yeah. May sumasagot siya. question ako. Yes, ma'am. Ay, Kung sakali po ba, 1/2 yung NPT ng pressure gauge, kung ano po yung, kaso hindi mag-fit doon sa pipeline na pag-installan ko, ano po yung pwede yung ma-offer para mag-fit doon sa 1/2 na pressure gauge NPT ko? kasi 1/4 lang yung Opo. as usual. Ano po yung pwedeng yung i-offer? ano ba yung tinutukoy na 1/4? Yung tail? Opo, yung tail. Balik ka ako naman. Yung socket. Yung pinakasakit niya, sir, kasi 1/2 lang yung pressure gauge ko. So, para mag-fit doon sa pipeline, ano po yung pwede nyo i-offer para mag-fit doon sa 1/4 na NPT na ipaglagyan sa pressure Kung anong type ng thread ng or size. Hindi, ano daw na fittings? Fittings, rather. Anong fittings? 1/2 yung Yung paglalagyan. Yung paglalagay. pamagani, tapos 1/4 yung 1/4 usually yung Yung tail or yung socket daw, Ah. sabi ni Marsh, 1/4. 1/4. Pero Apo. 1/2 daw yung paglalagay. Ano po Ano yung ba yung mai-offer mo? fittings na ma-offer sa amin? Kunwari ako yung client. 1/4. 1/4 to. Gagawin mo. ano, Meron ni Kuya Eric. yung 1/4 yan, iba yung sakit. Pero yung idudugtong sa kanya 1/2. Ano po yung boot? Ay, Matulas na. sinabi din sa Google. Ayun, Ay. bushing si Sir Adapter or Ayan, tama. Bushing reducer, pero mostly, ayan o, yun yung brass na yan. yan. Or stainless. Or pwede din naman bakal. Adapter. Adapter. Christian, dyan sa socket, since napapag-usapan natin yung socket, bottom lang ba palagi siya? Minsan top siya, sir. Meron po siya dito sa likod. Ano Ba- tawag doon? Bottom pa rin sa likod. Bottom pa rin. Hindi. Kaso lang, bini-bareback siya. Back connection. Okay. Tama. Meron pa ba?
Meron pa. Bottom, Ano? back, side. Center. Side. Center. Bottom center yun. Ay, sorry, back center. Back. Center Kasi back. Center, Center back or back center. Tama, yung isa is side. Yun yung side. Side. Sa Ano top. lang? Wala siya. May top pa. May action. Wala pong Wala. Ah, Yun wala. lang kasi Bottom yung- lang. Walang Kung magpapadesign ka siguro ng top, Ah, pwede. Dalawang ganun. Hindi, alam ba, nasa taas yung 5. babaliktad yung Balik numbers. tayo. Babaliktad yung numbers nun. O, di ka, ganun ka ba? Depende siguro Ikaw na sa mag-adjust. design. Pwede naman, wala Pwede naman. Diyan pala problema. nakuha ng grinder yung Kaya. ano, no? Oo. Yung mga side. Ay, hindi siya pwede, ano sir, top connection. Like it. Kasi kahit walang pressure, may force yung tubig na naiipon sa kanya. So kahit walang pressure yung ano, meron itulak niya yung ano. Kahit konti lang na Pababa. tubig, 'di ba? Kasi pabigat yung tubig. So itutulak niya. May ano siya, magiging inaccurate. Tapos pag may pressure, Tama. dadagdag yung Pressurized na siya. yung pressure, yung force ng tubig, dadagdag siya doon sa reading. Hindi, Kaya magkaroon ng pressure regulator. Hindi. Charo. So, ano siya, inaccurate siya yung sa kunyari, ang itetest mo yung pump pressure, pump pressure, dumagdag Tsaka yung wala pa tayong nakikita na nakakabit yung pressure gauge sa pabaliktad. ilalim. Palaging nasa ibabaw siya. Ibabaw or Top siya, nakatagilid. pero bottom yung connection niya. Or gilid. Burst. Top. Okay, next tayo, Christian. Naka-record pala tayo, ang mabastos. Next one is the internal sensing element of the pressure gauge. First one is the pressure inlet, the port where the system fluid, liquid or gas enter to be measured. Next one is the Bourdon tube, the most common sensing element, a hollow C-shaped metal tube that tends to straighten when pressured. So yun yung most common type ng pressure gauge. Ayun pala. Ayun pala yung Sa loob. Next one is the mechanical link. Serve as a Yun yung critical nagtutulak. bridge Parang between the nagtutulak. sensing Gagawin element mo. and the visual display. So Pinaka- after pumasok ng pressure na susukatin, dadaan siya sa Bourdon tube, papunta sa mechanical link na itatransfer niya naman sa sector gear and pinion gear na nagko-convert sa physical deformation into a readable measurement. Next one is the hairspring, a small hairspring within the gear assembly that provides the tension to eliminate gear backlash and ensure the needle returns to zero when pressure is released. This hairspring is very crucial dito sa internal sensing element kasi siya yung nagpe-prevent sa paggalaw o pag-alog ng internal sensing elements ng pressure gauge. Also, siya din yung nagbabalik sa needle if na-release na yung pressure dun sa pipeline. Ano siya? Hairspring. Yes. Dito siya Sa likod sa likod niya. ng ano, siya yung Sa nag-hold. likod ng Parang yung sa pinyon. orasan. Para pagka tinulak siya, gumalaw siya, tapos nawala yung pressure, babalik. Kaya siya bumabalik. Ano kaya siya gumana? Tapos magko-compress siguro siya pagka tinulak. Para angat naman niya yung... Alright. So, Ano yung here, Mechanics ng pressure siya. Simple lang pala. May tanong daw sa'yo. Ay. Para siyang, ano tawag na? Paano kaya ito? Yung, ano ba tawag? Laruan. Anong tawag dun sa, sa pinipressurize yung nakagano na seat? Play na pala siya. Bordon. Bordon. Bordon Ramsay. Bordon blue. Sa TT kinuha yung ano, Curtain yung, blue yun siya. ano tawag doon? Yung concept. Kasi pag nagkaroon ng pressure, gaganon siya. Pag nalibugor. Oo. Kaya gagalaw yung ano. Di ba tama, no? Sa TT kinuha yung concept ni Gordon. Pag nagkaroon ng pressure, gaganon. Mag-a-arouse. Kaya gagalaw yung... Hindi naman- Tingil. Hindi naman lahat Oo. Pag nawala yung pressure, babalik siya. Hindi ba pag ganun? Tama. Okay. Blood pressure naman. Inaccurate. To start, a worker loads an aluminum faceplate into a printing press. It applies a colored scale used for measuring pressure in pounds per square inches. The type of scale it prints depends on the measuring unit being used. Then a worker puts a copper tube into a bending machine that bends, cuts, and flattens sections of the tube. Yan ba yung Bordon? Oo, yan yung ginagamit Oo. ng Bordon. The amount of flattening and Ah, bending solid siya. determines the Solid. pressure range the gauge can Kaya measure. hindi siya basta-basta
gaganon Each sa piece konting becomes a pressure. pressure sensing tube known as a Bourdon tube. Ay, hindi siya solid oh. Hollow. Bourdon. Hollow solid. Then a worker Kasi dun cuts papasok loose yung brass tubig. that he machines into connectors. Yung Then pressurized link na the tubig. Bourdon tube Kaya to siya an gaganon. inlet pipe. Ayun yung mga ano, tapos pin red. He mounts zinc solder in the connector's receptacle, and he mounts the Bourdon tube in the correct Ano position. yun? Mercury ba yun yung team He nila? fills the Lead. gap between the connector Lead. and the Bourdon tube with solder. Or ganun din. Yung Then magpapagalaw he sa kanya. flushes the No. heating piece with Parang copper copper lead. inlet down, Copper lead sealing the na tube in place. Hindi ko Parang welding na ano nila. Yung parang, yung laman yan, parang liquid siya. He puts the cooled piece on a mounting fixture and solders the other end of the Bourdon tube to the gauge's internal mechanism. Sabi na liquid sa loob. Parang He soldering seals the iron. gap and cools it down. Tapos, Then he puts the finished pieces, or pressure system assemblies, as they're now called, into a cleaning machine. Its hot, soapy water washes away any dirt and loose solder particles. The pressure system assemblies then go on to a leak testing machine that pushes air into the tubes. air nga lang talaga. Ayan o. A stable pressure reading indicates there's no leakage. Bika pala sila. Oo. Di ba? Pag nagkakaroon ng pressure, gumagalaw siya. Another worker takes a gear mechanism, which controls the mechanical movement inside the gauge, and places it on the connector. A machine screws the gear mechanism in place. He then takes the gear's connecting link and rivets it to the pressure system assembly. He fits the pressure system assembly inside a protective stainless steel housing. A machine screws it all together. Minagnet, ano? Machine lang. Ganyan lang pala yung itsura niya. Next, a worker calibrates the assembly. She loosens up the connecting link slightly to prevent friction, puts on the indicator needle, and runs a test. After a bit more adjusting, she puts the faceplate and the indicator needle back on. She ensures the gauge reads accurately at 3 key positions, and then screws the faceplate onto the gauge. A final test confirms it is calibrated properly. 2050. Then she puts a glass cover over the faceplate and adds a steel ring to hold it in place. A crimping machine evenly folds the ring's edge until it makes a perfect seal. Galing. Bar and shoot pala yun. Now she fills the gauge with glycerin. Glycerin lubricates Glycerin the pa internal tawag. mechanical parts and Glycerin increases the pala. lifetime of the gauge. British sa na. school. Glycerin also Depende sa absorbs school. vibration well, Sa which aking helps the glycerin. Depende sa remain pronunciation. stable Sa during aming operation. glycerin. The Pwede worker siyang Diyan cleans pala the pressure naglagyan. gauge by Malapot. sealing off the fill hole with a Meron rubber kaming band. glycerin dun sa ano, binili ko yung dati. Matamis pala yung But of course, glycerin. not all gauges are Vegetable oil kasi siya. As Pwedeng accurate taste. and dependable Lalo as na a pag Swiss food watch, grade. a trustworthy pressure gauge also has a pretty face. May accurate. Wala siyang accuracy ano, class. May mga, di ba? Ano na? Perfume. Yung pinakita. Tapos, Walang accuracy. Yung Ito, vape. Vape. Kung gaano siya ka-accurate. Meron din yata ako. Okay. Calibration. Di ba Ah? kinalibrate naman niya? Hindi, dun sa may tag niya, walang accuracy class. Yung sinabi kanina ni Christian. Baka sa ibang wika. Anong week? Ang glass? Spanjal daw. So, common types of pressure gauge. Yung first one is yung common type, which is yung Bourdon tube. Using a curved C-shaped tube that straightens under pressure moving a pointer. So, yung mechanism nito is, ayun nga, pag pumasok yung pressure sa isang pressure inlet, it will straighten slightly, parang aangat yung ano, C-shape niya. Pag Pag nagkaroon tumigas. na-straighten siya. Tapos magsasend siya Pero sa balik ko yan. nakasi. Sasend siya sa mechanical link para i-transfer niya doon sa dial face ng pressure gauge at
marig na kung gaano kataas yung gauge pressure na isang pressure gauge. Ang application nito is moderate to very high for liquid and gases like water, air, and steam in hydraulic and pneumatic system pipelines, pipes, boiler, and machinery actuators, and also sa HVAC. Yung pressure ranging nito is pressure ranging from 10 kilopascal to 100 megapascal with an accuracy of about positive to negative 1% of full scale. Yung positive and negative 1% nito is siya yung possible error ng pressure ranging ng 10 to 100 megapascal. So next one is the diaphragm pressure gauge, which is a flexible membrane diaphragm that deflects with pressure changes, ideal for low pressure, corrosive, or viscous fluids. This application is used for low pressure and also can handle aggressive or corrosive media or fluids. Kaya pwede siyang for aggressive or corrosive kasi naka-isolate yung pasukan ng medium niya dun na nakalagay dun sa diaphragm valve, kaya niyang mag-handle ng mga corrosive media at fluids. Kaya hindi na kailangan niyang pumasok dun sa internal sensing element ng isang pressure gauge. Yung pressure ranging nito is as low as 10 millibar or 0.145 psi up to around 40 bar or 580 psi for standard models. Next one is the bellows pressure gauge, an accordion-like bellows that expand and contracts with pressure suited for low to medium pressure. So this bellow pressure gauge is para siyang spring na if mataas yung pressure na na-receive niya, mag-stretch siya, and pero kapag mababa yung pressure na na-receive niya, magko-compress siya. It is suitable for low pressure kasi kahit mga mabababang pressure or mababang pressure yung na pumasok sa kanya, maririnig niya na mas accurate at mas tama. Ginagamit nga to for low pressure gases, vacuum system such as vacuum chamber sa mga vessel and equipment. Yung pressure ranging nito is up to around 3.5 bar gauge or 50 psi for single bellows. Next one is a capsule pressure gauge. This capsule pressure gauge is a two diaphragms sealed together, creating a capsule that flexes under pressure used for low pressure gases and measurement. If the pressure ay pumasok dito sa capsule pressure gauge, it will move outward or inward. So na-amplified yung mga internal sensing element niya sa loob ng capsule pressure gauge na mas nariread niya ng mas accurate at mas readable. Also, same lang siya dun sa bellow pressure gauge na kaya niya mag-read ng mga low pressure. It is used for high sensitive and ideal for measuring small pressure differences in air or gases. For HVAC system, for monitoring air filters, back pressure, and airflow in a controlled environments. Pressure ranging nito is 0.1 bar to about 25 bar. And lastly is a digital pressure gauge. It is a modern gauges with an electronic sensor or yung strain gauges and digital display for easy, precise reading. So ayun. Ang application nito is for industrial and medical application to measure the pressure of gases, liquids, or vapors in the tanks and pipes. Pressure ranging nito is 0 to 16 bar. Ayun yung common types. So let's proceed to the difference between the dry pressure gauge and liquid filled pressure gauge. So, yung sa dry pressure gauge is a basic liquid-free instrument for measuring pressure in a system with minimal vibration, pulsation, or extreme temperature. So, ginagamit tong dry pressure gauge sa mga mabababa yung mga vibration sa pipeline na for easy reading kasi if gagamitin siya for high application or high pressure, mahirapang i-read yung dial phase niya kasi magiging maalog tong pointer niya or yung needle. Yung application rating niya for pneumatics or air compressor is around 0 to 100 psi to 160 psi. For HVAC system, 0 to 300 psi, also sa fire sprinkler system, and sa hydraulic system is 0 to 3,000 psi above. Yan yung sample ng back center. Ayan din. Center box. Center box.
Sinter Burbank. While the liquid filled pressure gauge is a pressure ranging equal to or higher than the dry counterparts. Their casing are filled with fluid, usually glycerin or although silicone. Glycerin! Nabago yung school. Nabago yung school mo. Their casing are filled with fluid, silicone or other liquids are sometimes used. Having the liquid inside works to dampen the effect of the pulsation or the pressure spikes. So also mitigate the effect of vibration, the liquid also lubricates the gauge moving parts, reducing everyday friction. So this liquid filled pressure gauge, ginagamit siya sa mga air compressor or high pressure na nare-receive niya to lessen or to diminish the vibration or the pulsation of in the pipeline. Also, yung oil niya or yung glycerin, it helps to lubricates the internal parts of the internal sensing element nitong pressure gauge. Ang application rating nito is for low to medium, 0 to 30 psi up to 0 to 1000 psi, and for high, 0 to 5000 psi to 0 to 15,000 psi. Or 1,000 bar. 1,000 bars. Since you are referring to the pressure topic today, what would be the conversion if we are saying in every 1 bar, what is the pressure per square feet, pounds per square inch? Nasa exam. In every pounds, every 1 bar, in every bar. Nakalimutan. What is the PSI Sa exam. conversion? For example, yan, yung 600, ano ba sa dyan? Oh, 600 Yung nasa display ng picture. PSI. So, ilang bar siya? Nearly. Nasa 40 exam bar. yan, di ba? Ah. Per bar. Ah? Nasa exam ni Pinoli. Letter B yun. Letter B. 15. Ay? Or 14 point. 14.5. Perfect. So, ano pa yung kilogram per cubic centimeter? 10 kilogram per cubic centimeter is how many bar? Anyone? Ano yun? Ano yun, sir? 10 kilogram per cubic centimeter is equivalent to how many bar? One. 10 kilogram per square Patingin per, ako. Per cubic. per cubic centimeter. 10 bar? Ang makikita doon kg 10 bar. tapos 10 bar. Kasi ito. Kung sinabi mong 10, nandito siya. 1 bar is equivalent to pero kilogram. in my over defense niyan sir, since in the Philippines, that's why we are using PSI because we've been colonized by the Americans since pero sa ano pala sa American bar yung gamit nila. Sa atin lang yung PSI. Simplified sa Pilipino. Merong hindi ko lang sure kung anong country ang gumagamit ng PSI. Squid na. Tapos ang timbang nila hindi kilogram sa Amerika, pounds. Saan ginamit Temperature yung Fahrenheit. LBS? LBS. Pagka masakit ang tiyan, yan. LBM naman. Ano din? Ang pounds, US, ano siya, US tsaka Europe ang pounds. US, yung US kilo gamit pag One lang din. Kilo, yung Pag force. US, kilogram per square, kilogram per square centimeter. Tapos, pag hindi, euro, baliktad. Wait lang. pounds yun, di ba? Europe pounds. Sino ba gumagamit ng pounds? Di ba Euro. US? US. US. Pagka Oo. tinanong nila, anong timbang mo? Pounds 175 yung ano nila, pounds. no? Oo. Yung Europe naman, kilo ang mga gamit.
Europe is kilogram per square Europe siya. Kilogram. Kilogram per square centimeter. Cubic centimeter. Tapos sa temperature naman, ang gamit nila Fahrenheit sa US. Celsius naman sa Celsius dito sa Asia. sa Europe. Di tayo lahat ginagamit natin kasi we Pero were hindi natin colonized by maano. the Americans into Spanish. True. Okay, going back to the question. Kaya meron silang switch button. 10 kilogram per square Per cubic Per cubic centimeter. Per square centimeter. cubic meter. Ano ba yung binanggit mo kanina siya? Ano? Cubic centimeter or square centimeter? Square centimeter pag pressure. Yung pressure, kanina Square ba binanggit ka na kilogram per square or cubic centimeter? Parang cubic yung Cubic centimeter, sir. Kilogram Cubic, per- 3 yung nakalagay dyan. Hindi, cube centimeter. Hindi, Pag- I mean pag- 3 ba? M3? Hindi. M2? CM2. This Square. Square lang. So, square centimeter. So, yung question ko, 10 kilogram per square centimeter is equivalent to how many bar? Yung 10. Or sige, ganito na para mas madali. 1 kilogram per square centimeter is how many bar? How many bar? How many bar? 1, si JJ, 1, sino pa? Yung isang iba? Ano yung question mo? 1 Sige nga, Ray, para mas magsimple. 1 kilogram per square centimeter is how many bar? Around gan. Around 1 si JJ. Sino pa? Si JJ lang ba ang estudyante? Chano. Pwede 1, 10, 100, ganun lang. Lugi si Chano, wala siyang hawak. KPA yan, di ba? Kilopascal. Dito. Nandiyan dyan. 1 bar. Kilopascal. Ay, Ito 1 yung one. kilogram per Pagdating sa pressure square. bar, PSI naman yung kwan. tapos Pascal, Ilan tapos ba yung kilopascal, 1 PSI? and PSI. 15. The kilogram per square meter or pounds per square foot. Square inch. Kilopascal pala is Pounds per square inch, yun yung PSI. Kilopascal, Nakalagay ano dito, KPA. lang pala siya, Pascal, PA. conversion lang siya ng bar. Kung kilopascal ang Kumbaga, times basihan, sa 100 10 mo lang siya. is 0.1. Ay. So, ano pa yung mga sagot? May narinig ko, 0.1? 0.9807. Charot! Sa Around 1 nga. 0.9807 bar. So 1 bar. Or parang nag-range siya ng 15 ano din. 14.5 PSI. or 14.223 PSI. Nasa So, tama yon kasi 1 kilogram per square centimeter is almost equivalent to 1 bar or 14.5 PSI. So, tandaan nyo yun, ha? Yun yung mahalaga dyan sa pressure conversion natin. Then, pagdating sa thermodynamics, meron pa tayong tinatawag na iba pa yung gas, tsaka iba pa yung liquid. Pag sinabi dun sa pressure nila. Ano sa thermodynamics? Ang tawag? Kuwari, kilogram, nakalagay doon if gas or water. Yung force. Remember that first law of thermodynamics is about conservation of energy. So, ibig sabihin, walang energy na nasasayang or nade-destroy. It only transfer to one form to another. And the second law of thermodynamics is law of entropy. Ibig sabihin, sa pagkakaayos ng isang sistema, nagkakaroon ito ng kaguluhan or tumataas yung entropy. So much for that. Let's proceed with Eh, ano na may epiphany? Epiphany, that's Sir Neil. The law of epiphany. The thermodynamics. Okay, Next. next.
So let's proceed how to read the pressure gauge. First one is identify the major units and the scale range. Locate the major pressure units marked on the dial and determine the minimum and maximum values of the scale range. So dito sa given ay yung major units niya is Sa bar is Hindi mo miniro. 0, 100, 200 to 400 psi. Yung scale range niya is around to 0 to 400 psi. Step 2 is find the difference between the major units. Calculate the interval between the major unit markings. This difference represents the pressure change between each major unit increment. So you need to find the difference between the major units. So for example, you get the 0 to 100 psi and 100 to 200 psi. The difference between that major units is around 100 psi because 100 psi siya yung difference niya bago sa other major units niya. Ay, Naka-flip ba talaga yung picture na yan? Naka-front camera, nag-selfie yung pressure gauge. Hindi mo miniro. Wala lang yun. Design lang yun. Ito lang. Third step is count the spaces between the major units. Simply determine the number of smaller division or spaces between two major unit markings. These smaller spaces represent finer increments of the pressure measurement. So all you need to do is count the spaces before each major unit. So yung example dito is 10, which is 1, 2, 3, 4, 5, so on 10. So magkano equivalent niya? Ano equivalent na? Magkano? Anong PSI? Equivalent per line. Next step. Next step is Go ahead. So, determine the pressure represented by each spaces. So you need to divide the difference between the major units by the number of the smaller spaces between them. This calculation provides a specific pressure value that each minor division on the gauge corresponds to. So if the 100 psi is the difference between the major units, you need to get the quotient of it. So the quotient of 100 psi divided by the 10 spaces is 10 psi per spaces. Ayun. So yun yung equivalent ng small Per line. spaces per line. Yun So may pala sample siguro. reading ba tayo dyan? Yes Mamaya. po. Okay. So I have, first identify the major units and scale range. Find the difference between major units. Third is count the spaces between the major units. And lastly, determine the pressure represented by the spaces. So I have here a practice reading. So example. Wow, tar. You need to find the if the needle is pointing to the third smaller spaces past the 20 psi mark, what is the indicating pressure of the gauge? So yung given dito is past the 20 psi mark plus third smaller spaces. So So, given yung major units, Ibig 20 sabihin, yung pangalawang green na yon 20 yung nakalagay. 20. yes po, 20. 0.20. Yung second unit is 40. Ay, second green. So 50. 0.24. Answer kayo. Wala naman tong inaano ka ba na? You need to get the scale range difference between the major units, spaces between the Scale major the range. and the pressure of the gauge. Correct minus 4. May pa-exam si Chair. Madali na yan. Back mo nga Pressure siya. of the Bawal gauge. mamay. Oo. Back mo nga Back siya. mo nga. If the needle is pointing. Kung paano niya ni-read. Ala, si Ate Ina, bibigyan mo rin kami yan. Wag mong susuluhin lahat ng exam. Sige, Ate Ina talaga. Sorry. Bigyan niya dyan. Oh. Alin mamay? Ito yung identify the unit. Scale. Ayun yung first one. Ito na yung given Ate ng Ina, marks. ganyan lang. Ano ba to? Anong gang ano to? Ay, isa lang. Akala ko marami ang Ano questions. Anong alin? From 0 to 100. Siya yung major unit. Ito na yun, major unit. Now, difference between the major. Okay, let's do the exam. Okay, after tayo nito. So 20. Para mag-water test. 20 ay 20. Hindi itong sagot sa difference between major 0 units. to 0, 20, 40. Wala ka. May ba't may Wala ka. Kung sa 100 PSI, kukuha naman kung 10%. ballpen.
G3. So sa 200 pero 20. Tama, api-api mo. Naman. Ano ko sabihin ko? Difference between major units. Ito pa tanong. Tanong yan. Pagtanong dito. Ano ba yung tinutukoy na Zero. scale? Kasi ano tong pressure is per 20. space. Ito, 40. ilan ang pressure nito kada space na to? 60. Ilan to lahat? Huwag mo sabihin, Itong para sa space, iyo ba di ba maka... may space? Ay, sorry. Diba? PSA to na. Hindi, kasi dito, Dali-dali naman ang pa-exam ni Chano. paano mo i... 70 Kasi yan. 4. Ay, kasi sinabi ni Chano kanina. May nangongopya dito, pwede ba magpa-kopya? Baka mali ka. Ayan, sige na sa gitna. Sir Chai, kasi Meron na May nangongopya dito, Cheche. Meron tayong kopya, di ko alam naman ito. Hindi rin nakikita yun. Maya, dalito sa group. Sir Ed, ano ah? Finish or not finish? Pass your paper. Mali naman. 20. Yung 40 difference between major units is Ayun na, ina. minus 20 Yung sir, equals Inano ko lang, ano man tawag doon? 20. Instinct. divide by Ano sa'yo, Cheche? Tangi, ayan ko sasagutan mo lahat. Sasagutan Ayun na ko na lahat. lahat! Si Chechi naman! Chechi naman! Simple instruction kit na palo. Major units. Sir, ang scale range, Zero. ibig sabihin ito yung Zero din ako. Basta lang. Hindi ko alam yung scale Ayun, range. Pero yung ano, Okay. Sige. Pero mga first honor, sa mo magsagot. Nung hindi mo pasa na, taka pa mo magsagot. sasagot. Oo. Siyempre may dapat lalagyan mga markings yung drawing. So, John, mag-isang ka nga. Meron nga ako ballpen. Major units. Ano daw scale range mo? Che, Correct. Ano Difference ang scale? between major Wala units. silang rate. Ito yung major isang units. 5. Hindi, Sir. 5, 10, 15, 20, 25. Meron nga akong ballpen. Spaces. 25 siya. Ano space? mag-isang ka. Di ba? Ano sabi kanina? Pressure The per large space. unit minus Okay lang. Pressure per Ah, space, ano yan? Ganyan. Thirty. Tapos, difference between the major units. Ikaw nga, Che, ikaw ang ano numbers na nakikita mo eh. So difference between the Major unit. major unit Space. Yung difference between major Ayan, units. ayan. 20. Yung difference ng is 10, yung 100 PSI, 10% siya. So kapag the difference Eh kasi nga yung tanong is Finish. 200. Yay. isa pa, 200. Perfect So, ko to. 20 siya. Dali-dali ang asal ni Chano. 20. Ano sinasabi mo siya? Yung difference Ay, may between nangungopya major po doon sa kabila. Nakakagsagot. Kailangan siya Space between the sagot. major Kailangan units. pare-pareho sagot. Space? Oh, di ba? Oh, tignan mo, Cheche. Ah, Difference between major units. Ito, Major units Ayan, is yan, 100. dyan mo count ang range between major. Bibilangan mo lang. Walang Space space. between the major. 25 yan. Kasi apat na to eh. Ah. Saan siya magsa-start? 20 divided by 4. 7. Hindi, kasama to. Kasi kaya siya Sa mga space tumatak dyan 20. Kasi Ah, so sa Scale range. sa 200 versus 100. So magsa-start ako dito. Spaces between Bago the major doon sa units. isang major So, unit divided hanggang by doon sa five, kabilang four So magsa-start ako dito sir. Ah, okay. Bigyan mo na 200 to 300. akong Isang po yung kanya. So magsa-start ka dito sa Pressure zero. per space. Okay. So, hindi okay dito. Sabi, 20 divided by 5. Kasi 5, 1, 2, 3, 4. Eh bago Ah, nga space daw kasi mag- 1, 2, 3, 4. Hindi. Space. Ito, 1, Kasi 60 minus 20, 40, 20. 80 minus 60. divided by 2. 20 divided by 5. Ganun pa rin. Paano bigyan lang? Tapos ano ka ng Hindi. Wala kayo dyan. 20 nga kasi 200 nga. Yun. 20 per Tagal PSI. naman nila mag-start. Oo, Diyos ko. 20, 40, 50, 80, gano'n. Nagets ko lang. Ayan, okay, nakalagay. Major space. Ay, lalagyan ng name. Ayan ang nakalagay naman. 1, 2, 3. Hindi yung bilang per space. Ano? 10 space. Pressure per Ano yung space. scale range? Yung capacity ng Yung pressure capacity gauge. ng Yung minimum pressure at maximum niya. Hanggang ano. Pag range kasi sinabi natin from this point up to that point. Ah, yun lang alam ko. Long range lang alam ni Kuya Eric eh. Sabi kuya, kuya ba? Pero man po, Zero. Melee fighter. 100 So, ito, PSI. 30. Hindi. Ay, yun ang nakatagay dito sa major unit. Eh, Pressure wala per ka. Yung space. value Balik ka nitong dyan. space. Vamos siya Bago makarating dito sa 20. 1, 2, 3. So ano yung Yun nga kanina lang tama sinabi ko, mo George. Chano, yung from the yung malaki ima-minus sa maliit tapos anong gagawin? Ito 100 PSI.
Yung apat na box. Scale. Sige, go. Yan. Ayun. Find the difference between major units are 0 to 100 PSI. Kung ano So po yung 100 PSI is the difference between major units. for each major unit. Ano yan? Ano yung difference between? Sige nga, tingnan natin. Tama sa po. Medyo ano to? Tricky questions. Ano na to? Tricky. Oo, hinirapan talaga ni Chano yung questions para Tricky siya. doon sa mga hindi nakikinig talaga. Nakuha mo na? Tama ba to? Spaces between Parang si Kuya Mon nahihirapan sa Ano sa yun? exam. 4. Pressure of the gauge 20. Dapat, pag may nagtatanong sa'yo, Chano, Tama, Sir EJ. Ay, parang hindi kaya mo pangopia. dapat pag may nagtatanong ka, Sige mamaya kasi i-correct natin baka mamaya same thoughts sa nakita namin. ikaw yung nagsasagot ng exam, hindi ako. Dapat gano'n ka. Alala mo yung umamya dito, Cheche. Ayoko nang. May umamya dito na side. Ano? Oh, daming erasure, oh. Ano yung kay Sir Nangopya sa akin. No mo, piyaro. Okay ba Bigyan tayo mo kasi ito ng ano? Ako naman ballpen. Sulat. Ay, may dito. Ayun na, hindi ko maintindihan. Lalagyan mo ng ano na. Ayoko sa- Kasi lalagyan mo. Sa akin, hindi ko maintindihan. Lalagyan mo pangalan. 36. 72. Ang Ayun cute. siya, oh. Ngopya ka sa Okay, akin. hindi ako yung tanong. May magbabago ng sagot dito. May magbabago ng sagot dito. Ayan, may magbubura. Nangopya. Nangopya. Ano? Spaces. Wrong around. Spaces. May mangungopya dito, Cheche. Spaces between the major units. Ito yung Cheche, may nangopya. spaces. Meron po siya dito 0.23. Tama ka na yan. May nangopya. Wala na. Okay. Lahat na tayo highest dito sa side na to. Lahat na dito highest. Dito naman. Doon naman doon sa kabila mga rover na pumupyakan. Ano ba yung sinasabi? Kami mga row 2. Hindi lang pala Chano. Mga honors. Baka mamaya hapon pa tayo matapos. Tapos sa po ba? Sir Nias, Pupuntahin mo sa board isa-isa ba? 1, 2, Ito yung major units, diba? Tago major units. Ilan yung space? Pressure per space. Pressure per space. Prepare na ako ah. Sa row 3 kaya, boys, ang dama ko, hindi nagsasagot. Paliwanag mong mabuti Chano. Pag ka na ha? Oh. Dito mo minus mo lang. Pass your paper. Exchange paper na. Ang dami kong bura. Kasi lang, titingnan ko muna po kung ito, tama. ito Baka yung mabago. ito yung fourth honor na nangungopya. Meron simula. Meron. Kung ilang space. Tama. Binibilang ko nga nahihirapan ako. Nakalimutan ko. Meron nga pala Ako kung major unit. Siyempre, huhulaan mo kung ano yung nasa isip Paano mo ba ng yung- exam. Pag mali yung Ang dami kong bura. nangungopya. Pero nga, Che. Ay, saan dito yung divide? Hala, ito namang row 6 na to, oh. Yung mukha eh, makaganon. Muntik na makipagpalit. Itong row 6 na. Ito, lagi honor ka kakapangopya. Sino? Ito, nangungopya sa sa first honor. Hindi, tinanong ko lang, nahihirapan ako sa English. Pero kung Tagalog yun, makukuha ko yan. Ano ba? Divide mo daw sa spaces. Go. Ay, siya pa nagturo ngayon ng mga opya na lang. Nakita ko Ayun, tatlong ayun tama. mo na. Oh, tatatawag tayo yung tatlo na yun. Tatlong tama. Tayo! Kami yan! Pero tayo mali. Tayo pala yung mali, Cheche. Ayun mo na. Kahit kung baka isa, para maging Ano sa inyo? Baka tama. Kasama sila Sir Elite, sila Sir Joe. Oo, kasala. Ay, Kasala. Hindi lang. Mag-a-agenda na, uy! Marami yan. Uy, madaming tumatawa. O, ilan na yung tama? Diyan, go na. 5 na? 5 na kami! Mag-a-agenda na. Tama na yan sa row 3. Okay, sige. Maliwanag ka ni Chano. Mapaliwanag na. Okay. So, yung major units niya is 0, 20, 40, 60, 80, 100. The scale range Ay, tama ako! is 0 Bingo! to 100 PSI.
Kasi minimum and maximum pressure niya. Wala ka. Next one is difference between... Tama ako, sinituran ng PSI. So, the difference Oh, between tama. 20 to 0 is 20 PSI. Correct. 40 minus 20 is 20 hanggang 100. Ay, tama ulit ako, Sir. Spaces between the major units, 5 spaces. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 siya. So, the pressure per space is 20 PSI divided by 5 is 4 PSI per space. Ito yung value ng bawat spaces. And yung pressure of the gauge is 32 PSI. Because sabi dito is 20 PSI daw nag-pass siya plus yung 3 spaces niya na i-multiply mo dun sa kung gaano ka dami yung pressure niya kada space. Because 4 PSI is 32 PSI. 1, 2, Tama. Kami. Picturean ko 3. lang Kuya, picturean mo dyan, kuya. Cheche perfect kami. Ni-round off ko lang kasi mali. Binabasa pala yung Ni-round off kaya naging 30. or sa ano lang, sa quick ano lang. Ako isa lang question. ano, dalawa din Tama tama. kayo, 4 PSI per space. Oh, 4 space. Oh. Tapos 30 Tama ka na, PSI. Cheche. Ano yung price namin, Perfect. Cheche? Very good. Libreng lunch. Very good. Clap. Yung kasi Sir, yung paano depende kayo mo. ginawa yung 30 PSI? Yung Ito ba? spaces between Yung ano? 20 PSI Yung ano lang, plus may 3 spaces daw. Yung equivalent to Miss Po. Yung kada space may equivalent na 4 PSI per space. So, i-multiply mo siya dito sa space na to. Okay, iyan. Hindi siya space ang term siguro ng kada space Bar. kada space 4 PSI. Anong tawag yan, Kuya? Hindi, tama, space yun. Bibilangin mo yung space, sa bagay, yun yung kasama. pandi-divide mo sa difference ng major at yung malapit sa major. Pero sa scale reading, kada guhit siya. 4 PSI kada guhit. Space yung yung divider mo. Tama tayo, Cheche. Sino naka-correct ng 32 PSI? Itaas mo yung kamay. Sino naka-ano ng 32 PSI? Maliwanag ko ulit siya, maraming nakamali. Paano nakuha yung 32? Ano yung mga important? Oh, yung mga naka-32 ang magpaliwanag. Paano nila? Ay, si JJ. Paano nila nakuha? Galing. Ganito na lang, Cheche. Sabi, kada guhit daw 4 PSI. So from 20 ilang guhit? Oo. At 1, diba, 2, yung 3. So unang guhit is 24. Plus Di pagsisimula pa lang, paano nakuha yung 4? Una, ito yung range natin. Okay. 0 to 100. Tama. Tama. Yung difference between the major units, for example, 0 to 20. No, yung major units lang. Major. So, 40. Sabi natin 40. Bakit na? Ito yung major Okay. units. Kasi ang sinusukat ay yung 20. So, yung difference... Ang sinusukat ay? Sorry. I-get mo yung difference. Giget natin yung difference nila. Okay. So, Kasi 20 Kasi, 40 minus oo, 20 tama. is 20. Kasi yun yung difference nila. Tama. Kasi nasa 20. loob siya ng 40. Okay. Then, space between the major unit. So, ilang unit to? 1, 2, Yan ba talaga yun? 2, 3, 4, 5. Yes. Yan talaga Yan talaga yun, 5, yung guhit. Ito. Ganun din naman yan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, anong gagawin mo sa 5 na yun? Bakit importante siya? Para makuha mo yung ano. Ano yung gagamitin mo sa MDAS? Hindi ko na siya ginamit. Basta hindi ko na siya. Paano nakuha yun? Kasi kaya ko to nakuha. Yung kada unit, binilang ko as 4, 8, 12, 16. Paano mo nasabi na 4? 4 yung ano? Paano mo nakuha? Dinivide ko. Ayun, dinivide mo. Alin? Ano yung dalawang number? Alin dalawang number? Dividend, saka divisor. Yung 20, divide 4. Divide 4. Mali. Ay, 5 pala, 20 divide 5. Kasi 5 siya. Oo. So, ang formula na 20 sinasabi divide ni Chano ay 20 divide 5 yung 20 is equals 4. yung 20 ay ano? Ano yung 20? Major, yung difference. Ano, yung unit. Okay, ano naman yung 5? Dividend. Yun yung spaces. Spaces. Ako kasi, totally honest, nagkamali ako, ang binilang ko
yung guhit, hindi yung spaces. Eh ako dito ako nagsimula. Yung spaces yung bibilang. Pero ito pala yun. Kung ngayon kung tinanong sa akin, wala sa space. And then ngayon, Yan yung ang pinaka-formula bawat para guhit makuha ay ang may computation. 4. Pero kung So, alam mo na 20 yun, siya. ang mabilis naman So, doon per guhit. 1, 4, 8, 2, 12, 16. So, Tapos 3. yung pang Equivalent siya ng 12. Sa 12 plus 20, 32. Ano daw? Tama siya. Ulit. 12 Diba? plus 20. 1, 2, 3. Times. So may 4 yon kada space. Tinimes ko siya sa 3, naging 12. Tama. Ngayon, pinlas ko to. Kasi ito yung pinaka nag-range. Major. 1, 2, 3. So 20 plus 12, 32. So MDAS ginamit. Ako kasi minus ko yung ano eh. Nag-add ko na lang kasi. Yung 8. Yung 8 sa Sa 40. 40. Kaya 30. Ganun. Pwede naman yung manual yan eh. 20. Ako naman, Sa unang 24, guhit, 28, 22. 24. Plus 4, pangalawang guhit. So 28. So plus 4 ulit, 32. Eh, parang pag ganun. Binilang ko siya from 4. Ganun siya. Lahat ng guhit. Oo, per force yung guhit. Paano mo na kaya yung 4? Doon nga, divide mo yung 20 sa 5. Sa 5. Okay, sige. May example ka pa ba siya, no? Para malaman. Isa lang po yun. Ay, isa lang. Ano kasi Sige, pag doon naman, ay, syempre, yung yun ano naman. niya, ano man tawag dito, yung example, ay yung ginamit niya na exam is, collegiate. Hindi na Ito siya, naman, kunyari, hindi na siya itong- elementary. Etong needle, nakaano dito sa gitna, ano yung magiging pressure niya? Dito. Minus 2. 50. 50 So ano siya? 50 kasi gitna ng 40 tsaka 60. Tama, 50. Instinct lang. Sabi ko 50. Kita ng 40 at 60 eh. Tapos ano yung difference between major units niya pag nandito siya? Ano mo 20 pa ano rin. muna, 20 kukunin pa muna rin. natin yung value nung ganon. Pero yan pa rin ba yung value ng range niya? Ha? Yan pa rin yung value ng Oo. range niya? Kasi range niya 100 eh. Kung mag-reading ka dito, it doesn't matter kasi hindi naman niya na-max eh. Pero kung nagsumagad yan, O 50. duda ka kasi baka mamaya ang pressure nasa 120 na pero nagstay na siya sa 100. Kaya depende pag 50 gamit nga siya. Kasi 40 plus 4 plus 4 plus plus 2 kasi nasa gitna nung bago mag-3. Ay, tapos yung difference So, between 50. niya. paano naman pagka nandito siya? Saan? Nandito siya. Hindi mo ma-identify kung Nasa saan 1 siya. parang isang guhit. Kunyari, 'di ba, gitna. Tapos meron pa dito, tatlong guhit yan dito sa may maliit na tatlong guhit. Di ba 50 na yun? Kasi may ibang pressure gauge, aside sa major, merong minor, meron pang mas maliit pa. So ano yung Okay, pag naging engineer kayo, digital na lang yung pag, ano. pag engineer ka, pag nandun yung guhit, sasabihin mo pa rin 50. Kasi mahilig mag ano yung engineer, mag round off. Pag nasa gitna siya ng 40 at 60, kahit na lumagpas siya dun sa guhit na yun, 50 pa rin yung basa record nila niya. dyan. Sige, ganito JJ. Kung maka sa internet ng pressure gauge reading, sabihin natin kung ano yung reading nun. Unahan. Tapos bibigyan ni Chano ng Pressure pressure. gauge. Lagay mo dyan, pressure gauge. Pressure gauge lang. Lagay mo. Pictures. Pressure gauge. Punta ka sa image. Ayan, well, lahat naka-zero. Image, punta ka sa image. Lahat naka-zero, Cheche. Sige, baba. Yung may gumagalaw. Yung parang may... naka-zero lahat? Naka-0 lahat. Reading, lagyan mo ng reading. Ayan. Zero pa rin. Zero din. Naka-0 pa. Lagyan mo ng reading sa... With reading. With reading. Ayan, sige. Makakita ay no, meron. Eto. Ayun o, sa dulo. Huwag yan. Ayan. Ayan, maganda. Ayun o, may mga reading o. So, 40, 35. 35, yung una. Yung pangalawa, Yung pangalawa ay Ilaki mo kaya, Cheche. 5. sa unang muna, Cheche, sumagot ka naman agad. Sasabihin ka pa nga ni Chano kung tama o mali. Paano na siya? Ganito, Cheche. Pangalawa! Hindi, Sa pangalawa, una. lagyan mo ng solusyon, JJ. Mag-compute ka dyan sa papel mo. Akong ball pen. 75 divided by 10. 7.5. Ay, nasa yung ball pen ko, check. Tapos So, pag ilang 7.5. unit siya,
Times 1, 2, 3, 4. 30. 30. So 35 yung ano niya. 35 30 sa tapos pangalawa. ilang space? 1, 2, Space 3, impact. 4, 5. So 5 din. So 5 yung dividend niya. Divider. Divider. So anong quotient? So Sa pangatlo. Quotient is Consent. TJN 26. Sige, ganito. Sasagot sa pangatlo si Marge, pang-apat si Kuya Eric, pang-lima si EJ, pang-anim si Hector, pang-pito si Adrian, at pang-walo si Ikaw muna sa number 1 muna, parang muna ako. si Ayun. Maya. Kasi ako na sa sige, pangalawa. ako dito. Sa pinakamadali. Ah. Ang difference nila ay 10. Oh. Kasi ito yung major. So, Ang medyo mahirap yung lahat ng red. Kaya nga, di ba ako natapa? so sakto siyang na nasa guhit. Sige, sabay-sabay So, tayo, 35. pero iba-iba ng iba-iba ng ang tawag doon? Iba-iba ng givens. Wala. Okay, doon sa formula ni Chano, kuhanin muna natin yung scale range. Kuhanin niyo yun sa inyo, scale range. Wait lang sir, kumuha lang muna po akong board. Pag kulay blue ka, 0 to 60. Pag kulay red ka, 0 to 425. 0 to 60. Ulo. Yung range 0 to 60. Pag red, 0 to 425. Tapos ang kukunin ay Una natin kukuhanin difference between major units. 10. Yung sa red, actually, ano yung pangalawang major units doon? Sir Glenn, ikaw yung sumagot. 375. 0 to 375. Pangalawang major unit. Major ano unit yung pangalawang natin. guhit, Sir Glenn? Na 75. Hindi, bago mag-75. Yung gitna nila. 50. 35. 35. 32.5. 75 divided by 2 equals 32.5. Ay, 37.5. 37.7. Doon na lang tayo doon, 0 to 75. 0 to 75 na lang kasi Mas yung madali. major. Okay, yung difference between major units is ilan? 75 minus 0 is 75. 75. So sa lahat ng kulay pula, ang sagot nyo sa difference major units is 75. Next, yung spaces. Sa blue, ano yung spaces between the major units? Ilan? Samper. 10. 10. 10. Sa red, 10 din. 10 din. sure? 10 o? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Okay, ngayon, kukuhanin natin yung pressure per space. Sa blue, ilan, JJ? 2. 1? 1 lang? 1 lang. 1. Paano mo nakuha yung 1, JJ? Ayun. Ano yung dinivide mo? 10 divided by 10 divided by 5. 10 divided by 10. 10 divided by 10. Kasi 10 spaces. Kasi 10 spaces, tapos yung Major. difference between major units is 10. Sa red, Sa red, 75 divided by 10. 75 divided by 10 is 7.5. So may mga given na tayo, mas mabilis na kayong makakakuha ng sagot. So sa number 1, Bigyan namin kayo ng... Okay, sa red, ay sa blue, kada isang guhit, ilan, JJ? 1. 1. Sa red, kada isang guhit, Hector, ilan? 7.5. Alright, so mabilis na nating makukuha yung sagot. Bigyan kayo ng 5 minutes ni Chano para sagutin yung inyong mga tasks. Ay, spaces pala, no? round up ko na lang. Kasi ay engineer ka, no? Mahilig mag-round. 37.5. Paano naman ito? 1, 2, 3, 4. Anong red? Blue? Okay. Hindi nga. 1, 2, 3, 4. Hindi ko
Pang ilan ka? Ang Cheche? tatlo. Ay, madali na sa'yo, Cheche. Open calculator. Ano yung component, Cheche? Open calculator. Pang-apat is Wow, si JJ talino-talino ha? Feeling talino ha? Okay, yun lang yung tandaan nyo, yung kada isang guhit daw sa blue 1. At Sa red is yung 7.5 ha? Akala ko yung space. Ano yan? Hindi yung space sector, yung guhit. Pero hindi nyo isasama yung 0 sa bilang ha? Kasi Hindi isasama yung 0 sa bilang. Sige, sagutan natin yung number 1 tsaka number 2 sa madaling paliwanag. Yung number 1, yung sinagot ni JJ, ang tamang reading dyan is 35. Kasi kung bibilangin mo, simula doon sa 30, papunta doon sa gitna. Nasa gitna siya eh. Oo, papunta doon, ibig sabihin 30 na siya. Sabi natin, kada isang guhit is 1. So 31, 32, 33, 34, 35 yung readings. Okay, sa number 2 naman tayo. Paliwanag mo, Sir Glenn. Tulad ng pagpapaliwanag ko. kada guhit ay 7.5. Correct. Kaya, bibilangin natin from 0 kung nasaan yung pulang finger nakaturo siya Needle. sa pang-apat. Needle. Needle. Yung needle nakaturo sa pang-apat. So, from 0, bibilang tayo ng 4 na 7.5. So, I-multiply na lang natin. 4 times 7.5 equals 30. So, ang reading niya is 30 PSI. Okay, next, Margie. Okay, as you can see the Sir Ellie said, pag sa blue, so 1 yung bilang. So from 50, magbilang po tayo hanggang dun sa needle red. So 51, 52, 53, 54, 55. Yes. Correct. Next, Kuya Eric. Sa ano po 0 to 6 bar po. Ang 0 to? 6. Alin ba doon pa ata sa pula? Doon ka sa pula kuya. Doon na sa akin malapit sa 6. Ayun, turong. Ayun, tinuro ni Chan. 425. Yung pang-apat. 4 po. Anong reading mo doon, Kuya Eric? 2, 4, 6. 6 times 7.5 po, 45. Tama. Tama? Ay. 6 times is 7.5 is 45. 45. Okay, tama si Kuya Eric. Next, Eprema, blue. 0 to 6. Kasi kada isang Ilang guhit yung ay 1. So, Okay. bilang tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, galing naman. 6 ano? PSI. Alright, very good. Next, Hekime. Hindi ko na po alam. Okay. 300. Tapos, 1, 2, 3, 4. 4 times 7.5 is 30. Anong readings? 330 PSI. Very good! Next, Adrian ba or Maya? Alam nyo ba? Tanga-tanga lang to pero utak ko. Blue, Maya. Blue Maya. Same lang po, 35. Okay, tama. 35 PSI. Laging lalagyan ng unit sa 35 PSI. Kasi PSI. Tapos na to. Ikaw Uy, na. madali lang. Kasi Maya rin yung sa'yo eh. Tinuro na Ito kasama yung ko. blue. Ikaw huling tinawag eh. Sama yung nakaturo. Blue pa. 35 minus 7.5. Ano yung sagot mo kanina yun? Ano yung sagot mo kanina yun? 7? 37.5. Tama, di ba? Kasi isang lang. Oh, ikaw na yung huling pula, si Maya na pala. Adrian, ikaw pala yung blue eh. Buti na sa blue ako na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Oo, galing na niya. 9 times 9 times 7. 9 times Ano? 7.5.
Ilan? 67.5 po. Ha? 67.5 po. Okay, tama. 67 point. Ako ano ko yan? Nasa gitna siya ng 74. Ako 75. Ang ginawa ko Hindi, dyan, 70 na yun. Tama. Pag engineer ka, 70 na yun. Oo. JJ, bigyan mo pa nga ako ng dalawang sample kasi may nakaligtas na dalawa. Oo nga. Ay, Boys at pag- taba. Kanina pagkikwentuhan sa likod. ayan, ano ba to? Ayan. May reading na eh. Huwag yan. Ayun, may reading na. Yung Yun nga yung reading nga niya. Tingnan mo. 225 to 250 PSI. Ayun, JJ, ayun, yung stainless na Kanina yan. ko ba nga yung 99 yan? Kano? Perfect din ako sa'yo. Ayan, nakaw taas to 4,000 na to. Naku, Hindi nakasakto yun, JJ. Ay, nakasakto doon sa block. Wala. 24,000. Ano, wag ito? Huwag yan. Yung madali lang, ayun o. Yung may 0 to 30. Ayan. YouTube. Okay, Neil, ano ba Ayun! mo dito? Ayun! Naku, hirap ng Hirap. unit. Ilang PSI? JJ, sagutin mo din para pareho kay Neil. Huwag mo na ako idamay, Nils, ikaw na. Ano nga ulit ako? 3 po. 3 daw, JJ, tama ba? Wait lang. 1, 2, Mali. 1. 2.5. Ay, Doon ka magsimula. Sinakto Okay, sige. ba, no? Scale range. Ano yung scale range, Neil? 0 to 12.5. Sir. Hindi, scale range mo na. ay, 0.5. 0 to 30 po. 0 to 30 PSI. Tama. PSI. Okay. Hindi siya PSI pag ganyan. So, 1, Ano? 2, 3, 4. Milligram Bar per... yan. I'm sorry, Two lang. bar pala. Pag ganyan kababa na ang pressure reading display niya Ay, is below 10 Inches per water. ano na siya, bar na yan. Inches Ito. water. 1, 2, 3, Ano 4, ano yan? 5, 6, 7, Ano? 8, Two yan, 9. So 30 bar, tama si Neil. Difference between major units. Difference major unit. 5. Tama ba yun, Chana? Difference major 30 units. bars. 5. Ako, 5. Okay, next. Spaces between the major units. 2 nga. Space. 2 yan. 2 yan. Ilan? 2. Kasi 1. Point. Spaces. Point. Tama. Point. Spaces muna between the major units. Ilan? 9. Ito. 1. Ay, Ay, Yan. 1, 1. bilangin mo na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. So ngayon, ano yung gagawin mo? Para makuha yung pressure per square. Ay, pressure per pressure per space. Per guhit po is 0.5 po. Ito pagbibintay. Tama ba? Pag di-divide mo yung... Ano yung i-divide mo? Di ba? Ano po siya? 10 divided by... Ba't Baka ito. Ay, spacing siya. Oo. Kasama ba yun nasa 0? Oo, kasama yan. 10 siya. O 10. 10 yung Kasama yung ko. spaces. Oo, Kaya 10 two lang. divided by 5. 2. 2 lang Oh, siya. 1, 2, 3, 4, 5. 2.5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oo, 2.5. So, ano yung pressure per space? Pressure per space niyo po is 0.5 po. Sama. Oo, Correct? Correct. So, ano yung readings? 2.5 po siya. PSI. Tama. Or bar. 2.5 Something. 2.5 inches of water column. Okay, tama si Neil. 2.5, tama. 2.5 inches of water column. Space din. Sabi ni Chat. Ano ba yung ano, per water? Ano yung... Sabi bar ba siya? dito, hindi. Ano siya, yung conversion niya ng inches per water column, kung i-convert mo yung 1 is equivalent to 0.00249 bar. PSI. Sa Ilan? PSI is 0.0361 PSI. Inches of water column. Okay, next, Raymond. Okay, ano yung scale range? Ano po? 0 to 120. Sino ba? Ano ba ang unit yan, JJ? Walang unit. Walang unit. O, sige. 0 to 120 PSI. O, PSI na lang. Difference between major units. Para makuha mo yon, maximum minus
Kunin mo. Maliliit naman. 120 ba? Mga low pressures lang kasi yun. Sino nga yun? 220. Sige, mamaya simplify natin para hindi kayo mahirapan magbasa ng pressure gauge. Yung kaninang mga diniscuss ni Chano, i-simplified natin. 0 to 100 PSI. Sino na? Si Kuya Mon? Walang space. Ano yung difference between major units? Okay, tatandaan nyo, ito yung pinakamahalaga dyan na mas mabilis. Pag tinanong yung difference between major units, kung ano yung number na susunod sa 0. 20. Kung ano yung number na susunod sa 0. 20, tama. Pero pag nilagay mo yan kahit saan ka dyan, 80 minus 60, 20. 60 minus 40 is 20. So, sa question ni Raymond, 40 minus 20 is 20. Okay. Spaces between the major unit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Okay, tama. Ngayon, the question is, pressure per space. 20. So, 20 divided by 10. Ilan? 2. Si Raymond ka ba? Sagot na. 20 divided by 10. 2, tama. Okay, ngayon, Parang yan yung sa ano. pressure of the gauge. Parang yan yung sa question ni Chacho. Pressure of the gauge. Kaso dyan, 10 na. Pero dito is 5 na. Bilangan mo doon sa harap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, tama ka, Wes. Anong sagot? 32 is correct. Correct! Okay na, intindihan na ng lahat. Chano, proceed with your next slide. Ay, next time, may next slide ka ba? Kasi alas 12 na. Tinapos mo lang. Thank you na ata yung next siya. Thank you. Pa-thank you na yun. Hindi, may isa pang slide. Ay! Dalawa pa yung slide. Ayan lang yung pala Ayan, yung mga ano natin. Brenda Lina, Oh, Graf, Brand. Wessler, Ashcroft, and Wika. Meron So, din ito yung tayo. ano. WTG. Ayun, Chechero. Jurassic class. Yung Negative. pala. May negative yung Wexler. Pwedeng magbasa ng negative. Ito yung Wexler. Pwedeng magbasa ng negative pressure. Vacuum pressure, tama siya. Ayan o, negative pressure. Sa Wexler makita niyo. Okay, may sinasabi si Chano. Ulitin mo, Chano, para So, ito yung accuracy class ng pressure gauge na example. bakit KL nakalagay dyan? Castañeda. Spanyol. Espanyol. Espanyol. Ano ibig sabihin? Class. Class. So, hindi cubic centimeter, square centimeter. Ha? Kasi pressure is equivalent to force over area. Ang area should be measured by squared centimeter, ha? Force over area. Yung kilogram is equivalent to force o yung weight. Kasi pag mabigat ka, mayroong force. Meron ako dito baka kasi para maging aware ang lahat. Dalawang display yan. Kung ano yung nakapula, yun yung PSI. Kung ano yung naka-black, yun yung kilogram per cubic centimeter. Tapos ang simplified na reading, pag nagbasa kayo ng pressure gauge, pag ano yung nakalagay na major reading dito, i-divide niyo siya lagi sa 10. Tapos meron pa yung isang guhit dito, yung gitna. Ayan. Di ba mas mataas yung gitna? Eto, kung dito titingin sa black, mas mataas yung gitna. So yan yung middle. Kung i-divide natin, 100 divided by 10 equals to 10. 10. So ibig sabihin, kada guhit, 10. Kasi yun naman ang binabasa lagi sa practical. Yung guhit, bibilangin. So yung middle niyan, yung malaking guhit, ay yung gitna niya, kasi ito yung pinakamalaking guhit, 100. Yung gitna niya na malaking guhit is 50. So kung mag-divide kayo, 50, 100, magko-compute or magbabasa, 50, 100, 150, 200. Tapos yung 50, kung dito nakatutok yung middle sa gitna, i-divide nyo siya ulit ng 100 plus 50, 150. Tapos kunyari kukunin dito siya nakatutok. Since 10 ang kada guhit, 110, 20,
So 120, parang ganun yung reading. Pero hindi palaging dinidivide sa 10. Tulad ng example kanina ni Chano, Mm-mm. hindi natin dinivide sa 10. It depends, Sa space. doon pa rin tayo magbabase sa rules na binanggit kanina ni Chano. Oo. Yung difference between major units, spaces between the major units, para makuha natin yung readings talaga. Pero mostly, kung isusuportahan natin sinabi ni Joseph, yung unang number na susunod sa 0, iyon yung palaging Basihan. difference between major units. Para sa simplified ano lang yun, para pag nagbasa, kukunin, i-divide nyo lang siya. Kasi lagi naman yan, 10 guhit. Mostly. Imaginary. May iba, 5 guhit lang. So, Merong imaginary. 100 divided by 5, 20 kada guhit. Yun ang tinatawag natin na graduation ng isang pressure gauge. Dahil pag sinabing range, tandaan nyo, may simula, may wakas. May mga nagsagot kanina, mga 100, mali yun. Zero. Dapat 0 to 100. Kasi range yung tinatanong, hindi maximum pressure reading. Next, Chana. Thank you. Thank you. Okay. Ala, ba't orasan dyan, oh? Hindi si Sailor Moon yung tangi. Ikaw nag-drawing niya. Doraemon. Dalawa yung needle. Anong Apat. Yung kanina, yung example niya. dalawa kanina. rin kasi yung tubo Yung niya. may vacuum kinemper. Dalawa yung tubo niya, oh. Hindi, design lang ata yan. Ay. Pero di ba may ganyan kang sample? Dalawa. Kanina. Dito Double, siya. Ayun. Isa pa rin needle moon. Sa baba, Dalawa Below. Paano mo yan ikakabit, pero roskas? Paano mo iikot yan? Yung isa, saan? Yan, nakalagay dyan, accordion. So, meron kang gagamitin dyan. Isa lang yung needle niyan, pero dalawa yung pasok. Paano daw siya ikakabit? Ay, dalawa puta sa pipe. Paano iikot? iikot? Yun Di yung ganon. patete. Yun yung kanina, Ah, yung yun yung pinakita, patete. yung Yun yung ginanon. patente. Yung niroroskas. Tama, sir, yan. Yun yung patente yung... Oo, kasi kung di mo gagawin yung union Oo, patente. ayun Yung niroroskas naman siyang ganon. Yun yung patente niya, JJ, para hindi gumalaw. Okay, so much for that. Marami nga, JJ. marami tayong natutunan kay Chano. Kaya Now, yung Bardon gauge. Bordon. Bordon. Yung bar Tsaka yung Laser. glycerin. Glycerin. Yung pala yun kaya gumagalaw yung needle niya dahil doon sa Bordon. Bordon So, tube. yan ang tinatawag talaga natin 1-point lesson. Thank you, Chano.